Magandang gabi sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Tropical Storm Nika. Patuloy pa rin pong nag-i-intensify si Bagyong Nika habang binabaybay pa rin po nito yung karagatan, silangan ng Southern Luzon at huli itong namataan sa layong 750 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte. Taglay nito yung lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 90 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at sa kasalukuyan po ay wala pa itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit bukas po ay na-expect natin na itong silangang bahagi ng Southern Luzon is makakaranas na po ng bugso ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Nika. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan. Samantala, yung bagyo naman na minomonitor natin sa labas na si dating Bagyong Marce ay huling namataan sa layong 850 kilometers west ng extreme northern Luzon at wala na rin po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung isa namang low pressure area or LPA sa labas ng PAR ay huli pong namataan sa line 2,505 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility by Tuesday and nakita din po natin na ito ay madidevelop at magiging isang bagyo sa mga susunod na araw. Ngunit sa kasalukuyan po ay wala itong direct effect pa sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit continuous monitoring pa rin po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Samantala, dito naman po tayo sa latest forecast track analysis ni Bagyong Nika. Generally, may kita po natin si Bagyong Nika ay kikilos west-northwestward throughout ng ating forecast period. At patuloy nga po nitong babaybayin yung karagatan silangan po ng Luzon hanggang bukas po yan ng Monday at may kita po natin na magla-landfall po ito dito sa may Isabela, Aurora area by Monday afternoon or evening. And then tatawid nga po ito dito sa kalupaan ng Northern at Central Luzon area by Monday afternoon onwards po yan hanggang Friday morning and then nakita po natin by Tuesday morning. And then may kita po natin by Tuesday morning is ito naman po ay tutungo dito sa West Philippine Sea. And nakita po natin bago ito mag-landfall is mag-i-intensify pa po ito into a severe tropical storm category by tomorrow po yan. And also, hindi rin po natin inaalis yung possibility na patuloy pa po mag-i-intensify itong si Bagyong Nika kung saan meron din po tayong posibilidad na maging isang typhoon category pa po ito bago ito mag-landfall dito sa may Isabela, Aurora area. And also bibigyang diin lamang din po natin na hindi lang po yung areas natin kung saan magla-landfall si Bagyong Nika yung maaapektuhan po nito, kundi yung malaking area po nitong Northern at Central Luzon na sakop po ng mga kaulapan and also ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Nika yung maapektuhan po natin mostly po by simula po yan ng Monday and Tuesday. So yung peak po ng pagdaan ni Bagyong Nika ay na-expect po natin na pinakamaapektuhan niya po yung area ng Northern at Central Luzon by Monday and Tuesday. Samantala, simula naman po bukas is meron na rin po mararanasan ng mga malalakas na hangin itong area ng Southern Luzon, partikular na yan dito sa may silangang bahagi ng Bicol region and also yung area din po ng Quezon. So continuous monitoring po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Sa kasalukuyan po, meron tayong nakataas na wind signal number 1 sa bahagi ng Isabela, Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, Aurora, sa eastern portions ng Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, kasama na dyan yung Polillo Islands, sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, maging sa northeastern portion po ng Albay, kung saan yung mga areas na nabanggit po natin is makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Nika. At posible pa rin po ito magdulot ng damages, lalong-lalo na po sa mga structures na gawa sa light materials. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan. So in-expect po natin bukas, lalong-lalo na po by afternoon ng tomorrow, is makakaranas na po ng bugso ng mga malalakas na hangin itong mga areas po na ito. And by tomorrow din po, in-expect natin na habang papalapit po si Nika dito sa ating kalupaan is meron na din po tayong itataas na wind signal number 2 sa malaking bahagi po ng ating nitong area ng Luzon. And also nakita po natin ang highest wind signal na possible po nating itaas
is wind signal number 3, ngunit hindi po natin i-rule out yung possibility na kapag nag-intensify pa po si Bagyong Nika into a typhoon is maaari din po tayong magtaas ng wind signal number 4 sa mga areas po dito sa northern at central Luzon. Samantala, bukod po dito sa areas under wind signals is makakaranas din po bukas ng bugso ng mga malalakas na hangin. Itong area ng Batanes at yung northern Cagayan, kasama na po dyan yung Babuyan Islands. Samantala, sa mga pagulan naman po, tonight hanggang tomorrow evening is makakaranas na po ng mga moderate to heavy na pagulan itong area ng Catanduanes. Samantala, yung nearby areas naman po nito is makakaranas din po ng mga moderate to at times heavy na mga pagulan. So, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, by tomorrow evening naman to Monday evening kung saan po naging mas malapit and naglandfall na itong si Bagyong Nika dito sa may Isabela, Aurora area is mas malaking bahagi na po ng Luzon yung makakaranas ng mga malalakas na pagulan na dulot po nito kung saan meron tayong mga intense to torrential na pagulan dito sa area ng Isabela at Aurora. Samantala, heavy to intense naman po sa Cagayan at sa Quirino and moderate to heavy naman po dito sa Quezon kasama na yung Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur sa area din ng Catanduanes at dito din sa bahagi ng Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging sa bahagi din po ng Benguet. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa mataas na banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, by Monday evening naman po hanggang Tuesday evening habang tumatawid po itong si Bagyong Nika dito sa may kalupaan ng Northern at Central Luzon is malaking areas pa rin po yung makakaranas ng mga halos tuloy-tuloy na mga malalakas na pag-ulan kung saan intense to torrential pa rin po yung mararanasan naman dito sa bahagi ng Apayao at Kalinga at heavy to intense naman dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Mountain Province, Ifugao at sa bahagi din po ng Cagayan and also moderate to heavy naman sa Batanes, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Vizcaya, Benguet at sa area din po ng La Union. So mapapansin po natin yung mga areas natin dito sa Northern at Central Luzon and also yung ilang areas din po sa Southern Luzon. Ito po yung mga areas na patuloy po na nakakaranas pa ng mga nakaraan ng mga pag-ulan na dulot po ng mga bagyong nagdaan. So halos hindi pa po nakaka-recover yung mga areas na ito. So doble ingat po at pagiging alerto para sa ating mga kababayan po natin dyan. Lalong-lalo na yung nakatira malapit sa ilog, sa sapa, sa mga bulubundukin pong lugar. Lalong-lalo na din po kung prone po tayo sa mga flash floods and landslides. Makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU para po dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para po sa ating kaligtasan. Samantala, para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas pa na gale warning, ngunit maalon na karagatan na po yung mararanasan natin dito sa seaboards ng Northern Aurora at Camarines Norte and sa northern seaboards din ng Camarines Sur at Catanduanes. Samantala, is maalon din po yung karagatan dito naman sa seaboard ng Isabela, seaboard ng Northern Aurora at sa northern and eastern seaboards ng Polillo Islands, maging sa eastern seaboard po ng Catanduanes. And nakita po natin tomorrow afternoon is posible na po tayo magtaas din ng gale warning dito sa may silangang bahagi ng Southern Luzon kung saan by tomorrow afternoon po habang papalapit nga itong si Bagyong Nika is mapanganib na po yung pagpalaot para po sa mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang gabi po.